what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Steve He. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan at ngayon ay pag-uusapan natin, no, ito pong nangyari dito kay Pastor Kibuloy mga babayan dahil tila masama po ang lagay nito, no. Grabe mga babayan, umiiyak po si Pastor Kibuloy. Mga babayan, okay? So yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At huwag nyo pong kakalimutang i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? Okay. So eto na nga. At meron ng umiiyak mga babayan. Dahil itong si Pastor Kibuloy, mga babayan, no, nananawagan po ng manual recount. Ikaw na mag-manual recount, no? Million po yung bumoto. Try mo kaya ikaw mag-manual recount yan. Nasa katinuan pa ba to si Pastor Kibuloy? Honestly, nagtatanong lang po ako. No, kasi sino ba naman ang nasa matinong kaisipan, no, na ipapa-manual counts mo yung 26 million na bumoto or 30 million o yung lahat ng bumoto na yan, ipapa-manual counting mo? Ha? O di ikaw na mag-manual counting. Talagang pumapalag pa si Pastor Kibuloy mga babayan, no, pumapalag pa siya. Pang 31 naman siya. Hindi niya siguro matanggap, no, na ganun lang kakaunti yung bumoto sa kanya, no, sa pagkakaalam nga natin, no, milyon-milyon yung kanyang mga supporters, no, pero mga babayan, lumagapak pa rin siya sa pang 31. No? O eto, sabi po dito sa balita sa News 5, no, nananawagan si senatorial candidate Pastor Apollo Kibuloy para sa manual recount na mga boto sa senatorial elections daw mga babayan. Ito po ay ayon sa kanyang spokesperson na si Attorney Israelito Torion, no? Nananawagan sila ng manual counting mga babayan. Saklap. Kasunod ito ng umano'y mga ulat ng overvoting, anomalies, inconsistencies sa ballot reading at iba pang irregularidad base sa partial at unofficial count na senatorial race pang 31 si Kibuloy. Ano pa ba hinahabol na ito? Yun nga mga natalo hindi naghahabol na iba nakasulat dito sa Israelito Torion is with Attorney Vic Rodriguez and 10 others. Di ko alam kung sino yung 10 others na. On behalf of Pastor Kibuloy, we sincerely thank the millions of Filipinos who supported his senatorial bids. Your trust and belief in his message of truth, justice, and accountability have been truly moving. Indeed, no injustice can stop a people awakened and united in faith and conviction. Pero ang ating laban ay hindi natatapos sa eleksyon, sabi dito. With numerous reports of overvoting anomalies, inconsistencies in ballot readings and other electoral irregularities, Pastor Kibuloy calls for a manual recount of the senatorial votes. This is not a rejection of our democratic process but a call to strengthen it. We remain committed to seeking justice and we will pursue all legal avenues to ensure the integrity of every vote cast, mga babayan. Matatandaan natin, si Attorney Vic Rodriguez ay natalo din. So, isa ba siya sa nagpapatawag ng manual recount? Bakit hindi ninyo tanungin? No? Yung number 1, si Senator Bongo. Bakit hindi ninyo tanungin? No? Si Senator Bato de la Rosa kung gusto nila ng manual recount. Ha? Kung gusto ba nila ng manual recount? No, parang gusto ninyo mauupo na nga lang sila, no, manunumpa dahil talagang alago 'Di ba? Gusto pa ata ninyo mangyari, no, na
ma-hold yung kanilang panunumpa dahil kailangan ng manual recount. Manual recount lahat yan. Kung maapektuhan yung kanilang boto, papayag ba yung mga yan? Ha? Paano pag nag-manual recount at merong mga taga-alyansa na biglang umangat yung boto? Ano sasabihin ninyo? Dayaan? Nadaya kayo? Ganun ba? Diyos me. Eto pa mga balita. Mga kababayan. Ito, UNTV. Nananawagan ng manual recount ang kampo ni Apollo Kibuloy kaugnay ng... Grabe na, napapaka... Sakit sa ulo nito ni Pastor Kibuloy. Ang kulit no? Ang kati sa anit nito Manual recount ang putik. 2025 senatorial race dahil sa mga ulat ng overvoting, ballot reading errors at iba pang irregularidad sa halalan. Overvoting. So, ibig sabihin, may mga bumoto pa rin dyan kaya Senator Bongo na kasama sa overvoting na sinasabi ninyo. Baka talagang pinipilit niya makapasok siya. Wag ka na, Pastor Kibuloy. Wag ka nang umasa. Dahil maraming tao ang ayaw na makapasok ka sa Senado. Alam naman nating lahat kung bakit gusto mong pumasok dyan sa Senado Bakit ka tumakbo? Para maisalba mo yung sarili mo. Hindi para magsilbi sa sambayan ng Pilipino. Para isalba mo yung sarili mo. Ano bang gagawin mo dyan sa Senado? Aber, anong batas yung ipapasa mo pag nasa Senado ka? 'Di ba? Wala nga akong nakita o narinig ata dahil nakakulong ka 'di ba? Wala akong na may plataforma kang maayos. Huhulaan mo na lang, sasabihin mo na lang na ganito dapat ang mangyari, parang yung hinulaan mo na magsasara ang ABS-CBN, Huhulaan mo na mawawala ang traffic sa EDSA. Ganun na lang. Proklama mo na lang, i-declare mo na lang, ganon. Hindi pwedeng ganon. Kailangan gagawa ka ng batas sa Senado at hindi ka makakagawa ng batas sa Senado pagka ikaw nakakulong. Tanggapin mo na natalo ka. Ang layo ng bilang 'di ba? Hindi niya matanggap na inilaglag siya ng mga kasama niya o mga members niya. Malamang sa malamang, kung sinasabing milyon yung members niya tapos ganun lang ang boto niya, malamang sa malamang hindi siya binoto ng iba dyan. Diba? Imagine ninyo yun. Natalo siya, ang dami niyang members. Ayon sa tagapagsalita ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion, hindi ito pagtutol sa demokrasya, kundi panawagan para tiyakin ang integridad ng halalan. Tinanggihan ng COMELEC ang panawagan dahil hindi pinapayagan ng automated election law ang manual recount sa precinct level. Si Kibuloy ay kasalukuyang nakakulong sa Pasig City Jail dahil sa mga kasong human trafficking at pang-aabuso sa bata. Diba? Yan ba yung iboboto ninyong senador? May pang-aabuso? Diba? Imagine ninyo yun. Ano sabi ng mga kababayan natin dito? Kahit ako PDP. Sabi dito. Kahit ako PDP, hindi ko yan isinali. Ito, literal to. Nangyayari to. Yung sinasabi palagi. Pag nanalo, dinaya. Pag natalo, nandaya. Para baliktad data. Pag nanalo, nandaya. Pagka natalo, dinaya. Ganon. Manual recount talaga. May magic. Ayaw. Sabi dito mga kababayan, we reject your motion, Your Honor. Ang nag-reject daw si Bato, si Go, at si Marcoleta. Grabe, no? Imagine ninyo, nagpapa-recount ka. Diba? Eto pa, No, Apollo Kibuloy humirit ng manual recount ng mga boto. Ano sabi ng mga tao dito? May defensya man alimantak ka ini.
Ito, di na makukuha sa tableta ito. Kailangan operahan na. Ito yung sinasabi natin mga kababayan, no? Inilaglag ka ng mga kasama mo. Hindi lang yung mga kasama, pati yung mga pati mga members niya, hindi siya binoto. Diba? Hindi siya binoto ng mga members niya. Yun ang masakit dun eh. Diba? Yun ang masaklap dun. Kayo, payag ba kayo? No, na magpa-recount para lang nga magkaalaman kung pumasok sa Senado. Eto nga si Pastor Quiboloy. Papayag ba kayo dyan? Okay, so i-comment nyo lang po sa ibaba yung inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? Grabe. Di mo malaman yung lineup sa kabila, no? Kung nagkahawaan na ba sila ng mga saltik nila? O talagang gusto lang makatakas, no, doon sa kaso niya. Ewan ko hindi ko alam. No? Baka ganun. Siyempre, iisipin ng mga kababayan natin, bakit ka ba pumasok ng Ba't ba gusto mong tumakbo bilang senador? Gusto mo maging senador? 'Di ba? Iisipin ng mga kababayan natin dyan na merong siyang ibang motibo. May iba siyang intensyon. Gusto niyang tumakas sa batas. Gusto niya matakasan siguro. Siguro Gusto niya matakasan siguro kung yung kanyang mga kaso, baka makakuha siya ng immunity doon sa kanyang mga kaso, 'di ba? Wala alam ng mga tao kung ano yung mga ginawa mo eh. 'Di ba? Kung talagang hindi ka kung talagang tawag natin dito, hindi ka gumawa ng mga ganong bagay, bakit ganong karami yung testigo? Yun yung nakakapagtaka ron. Kaya ako, hindi ko rin binoto yan si Quiboloy. Yes, honestly. No? O kayo, ano masasabi ninyo dyan? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? Ayan, kinites tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.